Hello po uli at, thank you po sa mga nanood dun sa huli kong ipinost na may title na Pinoy na bagong dating sa US. Eto po ano, parang part 2 'no. Hindi ko po layunin na insulto kung meron man pong ibang medyo hindi naging maganda sa kanila yung yung dating nung mga sinabi ko. Hindi ko po iniinsulto yung mga college degree niyo o yung mga naging status ninyo sa Pilipinas, hindi po. Proud nga po tayo na tayong mga Pinoy 'no, karamihan sa'tin lalo na kung nasa age 20+ na, pagdating natin dito, mga college graduate na tayo. Pinagmamalaki po natin 'yan. Maganda po 'yan dahil siyempre iba pa rin talaga 'pag mayroon tayong pinag-aralan. Kasi advantage sa'tin 'yan, Advantage din sa'ting mga Pilipino na kahit saan-saan tayo dalhin ano, magaling tayong mag-English kahit na paano pang pagsasalita ng English. Kaya nating i kaya nating nandito pa asawa ko. Kaya nating, i-express ang mga sarili natin. Iyon ang, maganda sa'ting mga Pinoy. At isa pa po, opinyon ko lang naman po iyon kasi base yun sa mga naging experience ko at sa mga taong nakasalamuha ko through the years dito sa US. Hindi nga po ako eksperto, hindi po ako professional. These are all based on my personal opinion as a Filipino living in the US. At ito pa, again, sa mga Pinoy, again, 'no, bagong dating tayo dito sa US ano, lahat tayo, we all start from scratch. Again, mag-i-start tayo sa ilalim, mag-i-start tayo sa maghahanap ka ng trabaho unless na lang na pagdating mo nga dito may nag-aantay ng trabaho sa inyo. Kasi iba na rin naman ang panahon ngayon ano, meron na rin na mga ano, na mga kababayan natin na pupunta dito or siguro ano, pinetition sila ng company para magtrabaho dito like yung mga I think yung mga nagtatrabaho sa call center, yung mga gano'n 'no. Alam ko merong mga pinipetition sila kasama yung pamilya nila, pero mag-i-start ka pa din 'di ba, parang sa bagong buhay pa din, pakikisama, pag-aaralan ninyo yung nasaan ba yung post office, nasaan ba yung ospital, nasaan ba yung pinakamalapit na grocery store, yung mga gano'n 'no. At, ngayon kung yung mga iba naman na petition ng mga kamag-anak, then yun mag-i-start ka pa rin na maghahanap ka ng trabaho, um, aalamin mo kung saan may maayos na trabaho based sa kakayanan mo, based sa nalalaman mo, yung mga gano'n. Tapos, yun na nga po, magpasalamat na lang tayo kung bago pa lang tayo dito, nakahanap na kaagad ng maayos na trabaho, 'di ba? 'Di suwerte rin, kasama na rin ang suwerte doon. Tapos, karamihan din pati 'di ba, pupunta dito sa US para magtrabaho muna. Wala pa ako personally wala akong kakilala na nagpunta ng US para mag-retire. Meron po bang gano'n? Yung bang nandidito kayo kasi tapos na kayong magtrabaho kung saan kayo nanggaling, kung galing man kayong Pilipinas, galing man kayo sa Europe or sa Saudi or kung saan. Tapos punta kayo ng US para mag-retire, parang, siguro kung mayaman kayo hindi naman po kasi ako mayaman ano. So karamihan sa atin na mga Pilipino or kakilala kong Pilipino, nandidito magtatrabaho and then 'pag palapit na yung retirement nila, then magpaplano na silang mag-retire na bumalik ng Pilipinas. Kasi siyempre masarap pa rin siyempre na sa Pilipinas mag-retire at, mas malaki lalo na kung tatanggap na kayo ng, retirement ano 'no, income, sa Pilipinas ninyo gagastusin parang
mas malaki yung value ng dollars, ng US dollars. So, depende yun kung, may mga pamilya pa kayo doon or, gusto niyo lang talaga doon na bumalik. Pero sa mga sa based sa mga sinasabi ng mga kakilala ko na mga retired na mga pa-retire na, pagka nagkakausap-usap kami, halos lahat sila gusto pa rin nila dito dahil unang-una ang mga anak nila nandidito. Pangalawa, sa tagal nila na nandidito sa Amerika, nawalan na sila ng mga communication, nawalan na sila ng mga kaibigan dun sa Pilipinas na kumbaga 'pag para bang 'pag nag-retire sila at bumalik sila ng Pilipinas, parang yun na nga mag-i-start all over din sila basta gano'n ang pag-usapan natin yan next time. Okey, isa pa, nandito tayo para magtrabaho then mag-retire eventually sa Pilipinas. Siyempre matuto tayong makisama tayo sa kapwa natin Pinoy, makisama tayo sa hindi lang sa mga Pinoy, sa lahat ng mga klase ng tao na nandidito sa paligid natin. Kasi halo-halo dito, eh, 'no? Meron ditong mga puti, may mga itim, may mga galing sa ibang mga Asian countries, gano'n. So, lahat 'yan pakikisamahan natin, lahat 'yan magiging parte ng araw-araw nating buhay. Pero ang kagandahan dito, bawal ang discrimination. Hindi ka nila puwedeng i-discriminate dahil sa kulay mo, dahil sa alam niyo yung discrimination, 'di ba? Bawal dahil sa kulay, dahil sa gender, dahil sa age. Kaya kahit 80 years old dito nakakapagtrabaho pa. Um, Yun na nga, kahit na ano ka pa, babae, lalaki, bakla, tomboy, kahit na ano pa, walang discrimination. Tapos isa pa, dito, hindi namin tinatawag na sir, ma'am, ang mga boss namin, 'di ba? Kung halimbawang siyempre unless ikaw may-ari ng kumpanya 'no, may boss ka. So, yung supervisor namin, yung manager namin, first name basis. Tatawagin niyo sila ng first name lang kasi parang sila mismo nagugulat sila pagka tinatawag silang sir or ma'am ng mga tao na alam naman ang first name nila. Siguro tatawagin mong sir or ma'am ang customer mo or mga taong hindi mo alam ang first name, 'di ba? Parang, paggalang niyo din 'yun. Kaya isa pa, 'wag tayong mahiyang magtanong kung kasi 'di ba katulad kong mahiyain, noong bago pa lang ako dito sa Amerika, nahihiya ako. Kahit marunong akong mag-English, parang nahihiya akong magtanong kasi baka isipin nila tanga-tanga ko, yung mga gano'n 'no. 'Wag po tayong mahiyang magtanong kasi kung may gusto kang malaman, magtanong ka lang kahit na kaninong tao na, sa mga coworkers mo o sa let's say nasa grocery ka or kung nasaan, magtanong ka lang kung, "Paano bang gamitin ito? Paano ba 'to? Saan ba yung ganito? Saan ba yung bathroom?" May mga gano'n ho ba. Tapos isa pa, 'wag po nating ikahiya ang Filipino accent natin na hindi na natin matatanggal. Lalo na kung dumating tayo dito na bata na I mean, yun na nga po na may age na tayo 'no. Kasi ako dumating ako 20 years old, ako palagay ko meron pa rin akong Filipino accent 'pag nag-English ako. Pero hindi ko na rin makakalimutan talaga paano magsalita ng Tagalog at ayokong makalimutan. Masarap magsalita ng Tagalog, kasi Tagalog lang naman ang alam kong salita at saka English. Um, Although ang tatay ko ay Bicolano at ang pamilya nila, silang magkakapatid nag-uusap-usap sila ng Bicolano at nakakaintindi ako ng Bicolano, hindi po ako marunong magsalita ng Bicolano, hindi ko natutunan 'yun.
Kaya Tagalog lang ang alam ko at English. Pero yung mga anak ko, hindi na po nila natutunan yun kahit na triny na yung bunso namin pala nakakaintindi ng Tagalog, yun. At sana wag niyang maalis yun, sana magpatuloy na hanggang sa lumaki siya, wag maalis yun. Gustong-gusto kong kung sana makakapagsalita siya pero hindi na nga po niya, alam paano. Dati may mga alam pa siya, eh, pero dahil nga ho sa eskuwelahan, mga kasalamuha niya dun ng mga bata, lahat sila pare-pareho ng English ang salita. Kahit mag-try kaming kausapin siya ng Tagalog, eh, hindi na rin kaya. Huwag ikahiya ang Filipino accent at hindi kayo pagtatawanan kahit na paano kayong magsalita. Basta kaya ninyong i-express ang sarili ninyo at masasabi ninyo kung anong gusto ninyong sabihin. Kahit na po ano pa ang accent nyo, Bisaya, Ilocano, Tagalog, alam nyo yun, magsalita lang kayo ng, wag kayong mahihiya. Kasi ano eh, parte ng ano natin 'yan, eh, ng, ethnicity natin as Filipinos 'no. Um, Ayun po, 'yun lang ang gusto ko pong idagdag do'n. Sana po wala akong mga taong nainsulto, sana po naiintindihan ninyo kung ano yung gusto kong ipaalam at sa susunod uli, salamat.